Pinaaalalahanan tayo ngayon ni Jesus nang nahangal ang taong nag-iisip lamang ng pagkamit ng limpak-limpak na kayamanan. Sa mga pagkakataong nasusupil na ang ating mga puso ng pagnanasa sa mga material na pag-aari at nawawala na tayo ng pagpapahalaga sa mga mabubuting bagay. Hilingin natin sa Diyos na panumbalikin niya ang kadalisayan ng ating puso upang magpatuloy tayong tumanggap sa Kanya. Ngayon di ipinagdiriwang natin ang linggo ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Idalangin natin sa Diyos ang lahat ng pari upang patuloy silang makapamuhay ng tapat sa kanilang sinumpaan bilang katiwala ng kawan ng Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang munting pamayanan upang ipahayag natin ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon at sa linggong ito ay ginugunita natin si San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga kaparian. Ipagdasal po ninyo ang inyong makaparian na sana patuloy silang biyayaan ng Diyos at gabayan upang patuloy silang maging tapat na lingkod at makatiwala ng Diyos ng kaniyang sambayanan. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Bereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos,
patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsusubaybay ay muli mong ikalulugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Hindi tiyak ang tunay na kaligayahan sa mga ari-arian at anumang gawain ng tao. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan, ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban.
Anumang gawain ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Tugon, Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Tugon, Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Tugon, Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Tugon, Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Pinapayuhan tayo ni San Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit. Ang kaganapan ng buhay ay hindi nagwawakas dito sa lupa. Ang magandang balita mula kay Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, panganunya, kahalayan, mahalin na simbuyon ng damdamin, masasamang nasa, at ang mga pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli ay dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Long time no see, but now see now. 3 linggo na hindi tayo nagkakasama sa pagdiriwang ng banal na misa. At syempre, namimiss ko kayo. Doon sa Europa, malalaki at magaganda yung kanilang mga simbahan. Super laki. Super ganda.
Kahit sa kanilang mga painting sa kisame, sa bubong, sa mga dingding ng kanilang mga simbahan ay kamangha-mangha. Ang mga ilaw ay talagang napakaganda. Ang kanilang mga gamit, no, ay talagang kumikinang sa ginto. Nakakamangha tingnan ang kanilang mga simbahan. Subalit, nakakalungkot dahil ang nagsisimba ay hindi katulad natin kadami. Nung first Sunday namin doon sa Roma, kami ay nag-concelebrate sa isang simbahan. Ang nagsimba ay mga 20. 8 kaming pari na nagmimisa. 20 katao lamang ang nagsisimba sa napakalaking simbahan. At marahil 20 years o 10 years from now, ang loob ng simbahang iyon ay wala ng tao. Dahil ang 20 nagsisimba ay puro ng matatanda. At ang iba ay paugod-ugod na. Second Sunday po namin ay nagmisa po kami sa France, sa Basilica ng Our Lady of the Sacred Heart. Sa ilaw pa lang talagang ma-amaze ka. Napakaganda. At yung image ng Our Lady of the Sacred Heart ay yung image na ang mahal na Berhen ay nakatayo sa paanan ni Jesus na itinuturo ang puso ng ating Panginoon. Hindi yung Madonna na image ni Our Lady of the Sacred Heart, kundi Our Lady of the Sacred Heart standing at the foot of the cross. Kasama namin ang Congolese na pari na nagmimisa kasi friends ang misa. Ni isang salita ay wala talaga kaming naintindihan. At hindi kami marunong magsalita ng friends. Tapos medyo marami-rami yung nagsisimba. Around 50 people. Sa napakalaking basilika po iyon, ha? Lahat naman tayo ay nakapunta sa Katedral ng Caloocan 3 beses ang laki ng Katedral ng Caloocan sa Basilica ni Our Lady of the Sacred Heart. At i-imagine mo, 50 lang katao ang nagsisimba. At ganun din, 10 years, 20 years from now, marahil wala ng tao ang loob ng basilika. Dahil puro na rin mga matatanda ang nagsisimba. Ikatlo po naming linggo ay doon po kami nagmisa sa Amsterdam, na kung saan doon ang mga missionaries of the Sacred Heart na mga misyonaryo na mga Dutch na dumating sa Pilipinas. Saya-saya po namin dahil ang sumalubong sa amin ay ang Dutch na misyonaryo na na-assign dati sa Mindanao, si Father Ben Verberny. More than 20 years na na-assign siya sa Mindanao. Marunong siyang magsalita ng Bisaya. Ang pinakabatang pari doon sa kanilang community ay 74-year-old. At kasama nila ang mga madre na puro na rin matatanda. At nagmisa kami doon sa kanilang community. Siguro mga 10 years o 20 years from now, wala na rin yung community na iyon.
dahil mga walang batang sumusunod sa kanila sa kanilang buhay paglilingkod. Parang nakakalungkot, no? Kasi yung halimbawa doon sa Amsterdam, no? Doon sa Tilburgs, no? Yung napakalaking provincial house, no? Siguro ang iba sa inyo ay nakapunta na sa provincial house ng MSC doon sa New Manila. No? Yung provincial house namin sa New Manila, siguro mga 5 times kalaki doon sa Tilburgs. At yung malaking gusaling iyon na kung saan doon hinubog ang mga MSC at nagpadala ng more than 700 na mga missionaries sa iba't ibang bansa, ay nawala na po iyon sa mga MSC. Kinuha na ng government dahil ang mga MSC ay wala ng mga personnel na magme-maintain ng gusaling iyon. Ayaw ng French government na ma-idle ang mga building. Kaya kino-confiscate nila ang gusaling hindi na nagagamit. Kaya 20 years from now, yung community na iyon ay mawala na rin. So ganun yung situation ng simbahan sa Europa. Kaya parang mapalad tayo sa Pilipinas dahil kahit papano, mayroon pa rin maraming nagsisimba. Maraming makabataan, maraming mga bata ang ating hinuhubog para lumapit sa ating Panginoon. At napakahulugan ng ating pagpunta doon kasi binalikan po natin ang pinagmulan ng founder ng Missionaries of the Sacred Heart na si Father Jules Chevalier. Doon ko lang naunawaan yung mga binabasa ko noon dati sa libro. Naging realidad ang mga nababasa namin. Nababasa ni Brother Erwin, no? Sama natin yung ating seminarista, si Brother Erwin. No? Nababasa namin sa libro na ang title, Man with a Mission, tungkol sa buhay ni Father Jules Chevalier. Isa sa mga nakapakaantig ng aking damdamin ay yung nung mahirap ang buhay nila Father Jules Chevalier. Tapos nung 12-year-old siya, nais siyang pumasok ng seminaryo. At dahil mahirap ang kanilang buhay, hindi kaya ng kanilang mamagulang na matustusan ang kanyang pangangailangan sa loob ng seminaryo. At mayroong isang businessman na mayroong malawak na lupain doon sa Batan. Siguro yung distance ng lugar mula sa birthplace ni Father Jules Chevalier ay mga around 100 kilometers. Tapos lumipat sila doon sa Batan at the age of 12-year-old. Tapos pinuntahan namin yung tininirahan nilang bahay at yung simbahan na kung saan nagsiserve si Father Jules Chevalier. Tapos at the age of 12-year-old, dahil sa kanyang pagnanais na pumasok ng seminaryo at para matuto ng salitang Latin, nilalakad niya ang mga around 6 miles mula sa kanilang tahanan papunta doon sa kanilang simbahan para matuto siyang magsalita ng Latin. Hindi ganun ka-stable ang panahon. Kuminsan biglang umulan, kuminsan talagang napakalamig ngayon doon sa kanilang lugar. I-imagine mo, because of his desire to know how to speak Latin, dahil nais niyang pumasok ng seminaryo, halos araw-araw nilalakad niya ang 6 miles, papunta at pauwi, para lamang matuto. Dahil sa kanyang pagsisikap na matuto sa kanyang buhay. Iyon ang isa sa mga lugar na hindi ko makakalimutan. Kasi na-relate ko rin yung buhay namin. Dahil nais naming makapagtapos ng pag-aaral, talagang nagpupunyagi, nagsasakripisyo. Parang pumasok sa aking kalooban na kapag meron kang ninanais sa iyong buhay, gawin mo talaga ang lahat. Handa kang magsakripisyo, handa kang gawin ang lahat
para makamtan mo yung ninanais mo. Para maabot mo yung pinapangarap mo. Gawin mo ang lahat kahit mayroong makaakibat na pagsasakripisyo upang makamtan yung hinahangad. At ganun ang nangyayari sa buhay ni Father Jules Chevalier. At doon sa lugar na iyon ay nabuo yung kaniyang pangarap at bigyan ng titulo ang mahal na berhen na Our Lady of the Sacred Heart. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang ginugunita natin si San Juan Maria Vianney. Siya yung patron ng lahat ng makaparian. Kung titingnan natin ang kanyang buhay, hindi siya yung pinaka-the best na mga pari. Lalong-lalo na noong kanyang kapanahunan. Academically, mahina si Saint John Mary Vianney. Mayroon isang subject na ilang beses niyang inulit-ulit kasi hindi niya maipapasa talaga. Subalit sa gitna ng kanyang kahinaan, nandun talaga yung desire. Sabi ko nga, kapag meron ka talagang desire at tinahangad sa iyong buhay, kahit paulit-ulit man yun na ikaw ay naghihirap, gagawa ka talaga ng paraan upang makamtan yung pinapangarap na yan. At ganun din ang nangyari kay San Juan Maria Vianney. Naging isang huwaran siyang pari dahil sa kaniyang mga magagandang katangian at sa kaniyang buhay paglilingkod. Kaya siya ay nagiging patron ng lahat ng mga pari. At sa araw na ito, tayo ay inanyayahan ng ating simbahan na ipagdasal ang lahat ng makaparian. Nasa gitna ng mga maraming hamon at mga pagsubok sa buhay paglilingkod, naway sila'y patuloy na maging tapat at maging totoo katulad ni Saint John Mary Vianney bilang makatiwala ng Diyos dito sa kanyang ubasan. Mga minamahal na kapatid, mga magaganda ang paalaala sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Simple lang ang paalaala sa atin. Subalit, napakahirap na hamon. Ang paalaala sa atin ay yung una nating katanungan sa ating pagninilay ay, masaya ba kayo sa inyong buhay? Are you happy? Mayroon bang kagalakan sa ating mga puso at sa ating buhay? At ano yung nagbibigay sa atin ng kagalakan? Ano yung nagbibigay sa atin ng tuwa sa ating buhay? Mga minamahal na kapatid, ang ating mga pagbasa ay nagpapaalaala sa atin kung ano sana ang tunay na nagbibigay ng tuwa at kagalakan sa ating mga puso. Ang paalaala sa atin na ang mga material na bagay ay hindi ang tunay na nagbibigay sa atin ng galak at tuwa. Dahil ang mga material na bagay ay mga pansamantalang kayamanan sa mundong ito. Ang lahat ng mga ito sa ating pagpanaw at paglisan ay ating iiwanan sa mundong ibabaw na ito. Kagabi talagang hindi tayo nakatulog ng maayos. Kasi narinig natin yung ingay ng mga bumbero. Kasi ang isa nating community sa Libis, Baisa ay nasusunog. Malapit po sa aking puso ang lugar na iyon. Kasi noong seminarista ako, dinidemolis ang lugar na iyon. Nakaluhod po ako sa harapan ni Oka Malapitan upang humingi ng awa na huwag ituloy ang pagdidemolis ng tahanang iyon. Kilala po natin ang mga leaders ng community na iyon. Palagi po ako diyan kumakain ng tuyo, ng daing, ng mga gulay kasama ng mga tao. At habang tumutunog at umiingay ang mga bumbero, naalaala ko yung
pamayanan na iyon. Nung malaman ko na ang sunog ay nasa kanilang lugar. Nasabi ko, biro mo ang mga taong ito na naghihirap at nagsakripisyo sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos na sila'y madimolis, ay nagpatayo ng kanilang mga tahatahanan. Ilang taon ang kanilang paghihirap at pagsakripisyo upang makapagpundar ng kanilang kabuhayan. Subalit, in a snap, in a blink of an eye, sa isang saglit lang, walang 30 minutes, ubos ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ubos ang lahat ng kanilang pinagsumikapan for so many long years na kilang pinaghirapan. At nasabi ko nga, talagang ang buhay, talagang hindi natin alam. Sa isang iglap, ang lahat ng mga material na bagay ay hindi natin pwedeng mananatili sa atin magpakailanman. At yan yung nangyayari sa ating ebanghelyo. Diba sabi ng tao, maganda yung ani ko, biniyayaan ako, tinulungan ako ng Diyos. Marami akong ani. Hindi na sila magkakasya sa aking kamalig. Hindi man lang naisip ng taong ito na sabihin sa kanyang sarili, tulungan ko yung mga mahihirap. Yung sobra ng aking ani ay ipamahagi ko doon sa mga nangangailangan. Yung sobra ng aking ani ay ipamahagi ko doon sa mga kapatid kong higit na nawawalan sa kanilang buhay. Hindi man lang yan naisip. Ang kanyang naisip ay ang kanyang sarili lamang. Ano ang sabi niya? Gigibain ko ang aking makamalig at magpapatayo pa ako ng malaking kamalig at doon ko ilalagay ang aking mga ani at ang aking mga ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, hayan, marami ka ng ari-arian. Hindi na mauubos hanggang ikaw ay mawala sa mundong ito. Sabi ng Panginoon, hangal, mamayang gabi ay mamamatay ka. Ganun kung minsan nangyayari sa ating buhay. Ipon tayo ng ipon, tapos kinabukasan, wala na tayo. Tapos kung minsan, yung mga naiiwanan natin ay nagiging sanhi ng pagkawatak-watak at pagkakahiwalay ng ating mga mahal sa buhay. Di ba? Marami tayong kwento niyan. Ilang dekada na ang nakalipas, mga magkakapatid, hindi nagpapansinan at walang magandang ugnayan dahil sa ari-ariang iniwanan ng kanilang mga namatay na mga mahal sa buhay. Maraming mga kapatid ang nagpapatayan dahil sa hindi pantay na pagkahati-hati ng mga mana mula sa kanilang mga magulang. At marami din sa ating mga kapatid na isinasakripisyo ang buhay paglilingkod para lang makaipon ng mga kayamanan at mga ari-arian sa mundong ito. Marami tayong makaranasan yan. Okay na sana ang buhay dito, pero parang hindi makontento, pupunta ng abroad. Pupunta ng abroad. Iniwanan ang mga anak. Maraming ang pera, pero ang mga anak ay naging problema. Naging drug addict, nagkaroon ng mental depression, tapos nakagawa ng ibang pamilya sa ibang bansa. Diba? Marami tayong mga kwento tungkol dyan. Okay na sana ang buhay dito. Pero dahil gusto pang magpatayo ng mansion, makabili ng maraming sasakyan, tapos pumunta ng abroad, tapos iniwanan ang pamilya, nagkawatak-watak ang bawat membro ng pamilya. Marami sa atin na naglilingkod,
At dahil sa mamaterial na bagay at makamundong kayamanan, ay iniwanan ang buhay paglilingkod. Ipon tayo ng ipon. Tapos pagka-retire natin, ang inipon natin ay kulang pa sa ating sakit. Kaya, ang ating mga pagbasa at ang ating ebanghelyo ay nagpaalaala sa atin na mamaterial na bagay at ang mga makamundong kayamanan ay pansamantalang mga bagay lamang sa mundong ito. Hindi sana ang mga ito ang siyang sanhi at bukal ng ating kagalakan at tuwa sa ating kalooban. Ang tunay nating kayamanan ay walang iba kundi ang ating Diyos. Ang ating tunay na kayamanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siyang palagi nating hahanap-hanapin. Siyang bigyan natin ng halaga. Siya ang palagi nating hahanapin sa ating buhay at pagyamanin. Dahil ito ay ang tunay na kayamanan na kahit anuman ay hindi mawawala, anuman ang mangyari sa ating buhay. Sunaway sa pamagitan ng banal na misang ito, mulit-muli tayo ay napapaalahanan. Mga kapatid, oo, magsikap at magtiyaga tayo. Subalit sa ating mga pagsumikap at mga pagtiyaga, ay huwag nating isantabi ang Diyos. Huwag natin kalimutan ang ating Panginoon. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi ang kayamanan sa mundong ito. Ang tunay na kayamanan ay walang iba, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang Kanyang kaluwalhatian. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging Ikaw lamang, O Diyos, ang aming tunay na kayamanan. Ikaw lamang ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Dumadalangin kami sa iyo upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaan kaming nakikiusap. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang mangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman at iba pang makamundong asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at pagkakataong umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat taong nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, relihiyoso, relihiyosa, katekista o laikong lider ng simbahan.
Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganid sa luho ng mundo, na ang tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho, at mapapawi ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yaong mga taos-pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Mapagmahal naming Ama, pakita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan sa amin ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papuri at pasasalamat, sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry at Regina Celli Children's Choir, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Altar Servers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, at sa atin pong lahat na naririto ngayon. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang San Juan Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. At mga paalala po, ang Ministry of Lectors and Commentators at ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors ay nanghihikayat at nag-iimbita ng mga nais maging lectors, commentators, greeters, and collectors na may edad 16 years old pataas. Magkakaroon po ng basic formation ngayong buwan. Makipag-ugnayan lang po sa inyong chapel leaders o sa mga kasapi ng MLC at MUGC kung gusto po ninyong sumali. At bilang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng ating patrona, Our Lady of the Sacred Heart, tayo po ay magkakaroon ng patronal visit. Ito po ang schedule mamaya, August 3, magkakaroon po ng misa sa Santa Quiteria sa ganap na 3:30 ng hapon. Pagkatapos nito ay magmo-motorcade patungong St. Louis de Montfort Chapel. Ang ruta po ng motorcade ay mula sa Santa Quiteria, papasok sa Del Rey, lalabas ng Quirino Highway at tutungo sa St. Louis de Montfort Chapel.
At ito po ang schedule ng patronal visit dito po sa Cluster Faith. Ngayon po, mamayang hapon, dadating sa St. Louis de Montfort Chapel. Sa August 6, ihahatid sa San Juan Chapel. Sa August 8, ihahatid sa San Roque Chapel. At sa August 10, ihahatid sa Santa Teresa ng Calcutta Chapel. At pinapaalala po sa lahat ng miyembro ng Mission Station Pastoral Council o MSPC na magkakaroon po ng emergency meeting mamaya, August 3, sa ganap na 7:30 ng gabi sa Woodcraft Chapel sa Bayanihan. At wag muna po kayong uuwi pagkatapos ng misa. May pasopas po si Kapitana Gemma Juan para sa atin. Maraming salamat po. Sumuli nalalapit na ang ating pagdiriwang ng ating kapiyastahan sa pagpaparangal natin sa ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. At huwag kalimutan sa lahat ng mga opisyales ng ating Mission Station Pastoral Council, mayroon po tayong emergency meeting mamayang gabi para i-finalize po natin ang ating magawain para sa darating na kapistahan. At bilang paghahanda din ng ating na desisyonan po ng Pastoral Council ng 9 na araw na pagnonobena ay gagawin po natin dito sa tahanan ni Maria. No? Tapos alam po natin, mayroon na po tayong makaranasan noong nakaraang taon tungkol sa pagnonovena, no? Na talagang masikip po tayo, no? At mahirap magpapakain, lalong-lalo na sa ating mga bisita, ating mga ermana at mga ermano, no? Kaya nga, ang Pastoral Council ay nagde-decide at nagpaalam na rin tayo sa barangay officials ng Barangay Baisa na kung pwede ay i-extend po natin yung bubong doon sa may gutter, no? Hanggang doon po sa tuyong kahoy, no? Para mayroon po tayong area na gagawing reception para sa ating mga bisita, mga ermano at mga ermana, no? At lalagyan din po natin dyan sa gilid ng ating chapel ng parang hugasan, no? Para sa paghuhugas ng mga pinggan ay mabilis po nating magawa, no? Kaya lagyan po natin ng extension sa labas, no? Kaya kung sino yung merong sobra-sobra po diyan, no? Wag na po nating itago, no? Kundi sana ibahagi po natin para sa tahanan ni Our Lady of the Sacred Heart para sa mabilis na panahon ay matapos po natin ang pagpapagawa ng extension. Bubungan po natin para hindi mahirap yung tent kasi nilagyan natin po ng tent, may haligi yung tent, no? Nakasagabal yung haligi, no? Para maaliwalas po yung pagkilos natin mula dyan hanggang doon sa tuyong kahoy, no? Para maluag, no? Sa mga nagpiprepare ng lalo-lalo na ng hapunan ng ating mga bisita, no? So lagyan po natin ng bubong extension papunta doon sa gutter, no? At pinayagan na po tayo, Kap, ng barangay na pwede po nating gagawin iyon, no? So, bubong lang naman, no? Hindi naman tayo makasagabal sa daan. Magpasalamat pa nga sila dahil kapag umulan, may mahaba silang pasisilungan, no? Kasi mula dyan, papunta po doon, ay bububungan po natin, no? So, ako ay kumakatok sa inyong mga puso, kung sino yung may sobra po diyan, no? Ay sana tulungan nyo kami para sa madaling panahon ay maiayos at maisagawa po natin ang proyektong ito, no? Yung taga-Cluster Faith, mayroon pa silang plan na kasi masyadong maalikabok na ipasalamin yung mga lugar na iyan para pag nasarado yung salamin, yung parang glass, ay hindi masyadong maalikabok, no? So kung mayroon pa tayong sobra,
ay gawin din po natin yung binabalak ng taga-cluster faith, no? So, muli, ako ay humihingi na inyong tulong at suporta, yung mga nakikinig sa atin online, no? Kung sino po ang meron diyan sa inyo, no? Wag na nating itago kasi sabi nga ng Panginoon ay ibahagi po natin, lalong-lalo na sa kanyang kaluwalhatian, no? So muli, maraming salamat sa inyong lahat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Naway rin. pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.